Hi, Beshi Waps. Beshi. So, it's a slow morning for me. Kagising ko lang. Duty ulit ako mamayang 8 p.m. to 8 a.m. Expected kasi today na dadating yung ating IAS car, yung in-order nating sasakyan sa IAS. So, in-order ko yun December. Like December 16, mga ganyan. Ngayon pa lang siya darating. Ano ngayon, Dad? March 14. January, February, March 3. 3 months tayong nakatipid sa rental car kasi pinrovide nila yung rent a car natin ng free of charge. Na wala tayong binabayaran, kahit ano, may insurance na kasama yon. Tapos nakukuha mo siya agad. Ilang araw? Pagdating mo dito. Kailan mo siya nakuha? Simula nang dumating ka? Basta kasi nung nag-decide ako na ito yun na yung kukunin kong car. Kasi yun lang naman ang kailangan eh. Mag-decide ka kung ano yung kukunin mong car. Tapos may fill outan lang na form. Through ano lang yan, online. Once na maka-decide ka na, pwede mo na agad ipaset doon sa agent kung kailan mo kukunin yung sasakyan na rent-a-car. Which is pwede na yan on the same day kung maaga-aga pa. Pero kung late na, the next day na. So, nakuha ko siya the next day after ko mag-decide kung ano kukunin ko. So, ang kinuha lang natin sa IAS, Nissan Rogue 2025. Tapos, pinakamababa siyang APR, which is 5 point, naalala mo, Dad? 7? Mga ganon. 5.7 lang percent. Pinakamababa siya kasi naka-promo siya na 2025 unit. Kasi may mga in-offer sila 2026 na. Yun yung matataas yung APR, like mga 8% na gano'n. And yung ibang mga sasakyan, payable in 72 months. Pero yung nakuha namin, dahil naka-promo, 66 months lang siya. So, ang babayaran ko doon is like 592 per month. Parang may nag-miss call. Ay, di ba? Wala pang alam. Wala pa siya. Plus insurance. Kasi kukuha ako ng insurance sa Progressive. Balitaan ko kayo kapag nakakuha na ako. Pero based sa mga kasamahan namin, nasa 200 to 250 per month ang binabayaran nila sa Progressive. Yun yung pinakamababa. And nakakuha na rin kami ni Daddy ng driver's license dito sa NJ. Actually, ako ay lumagpas sa takdang panahon. Kasi dapat daw, within 60 days, kapag ka-immigrant ka, from the time you arrive in the US, as immigrant, kailangan makakuha ka na ng license mo in 60 days. Eh ako, more than 60 days na. So kapag ka kasi ganun, tapos nagda-drive ka, pag nahuli, malaki yung penalty, may pwede pa akong mapatawag sa court, mga ganun. Tsaka masususpend yung yung aking license. Tsaka mataas ang babayaran ko sa insurance kapag kumuha na ako ng car insurance. Pagka ganun yung case, kaya natakot talaga ako. Sabay kami ni Daddy kumuha ng driver's license. Merong link na ni-review kami. So, sample questionnaire siya. Para ka talagang nag-exam ng totoo. Kasi yun na yun din yung mga lumabas na questions doon sa actual exam. So, yun yung ni-review namin. Ang passing score is 90%. Ang total items ay 50. Tama ba, Dad? 50. 50. Kailangan maka 40 ka.
So, kapag more than 10 ang error, bagsak siya. So, thankfully, nakapasa kami ni Dad. And ang pinagpapasalamat natin ay hindi na tayo pinag-road test. Kasi meron kaming kasamahan, nakapasa siya. Like, isa lang ang mali niya sa exam. Pero, after kasi ng exam, pupunta ka sa driver license checking, yung titignan nila yung PH driver's license natin. Saka yung mga documents mo. Pag nakita nila na or pinagdudahan nila yung license mo sa Pinas, like parang fraud, parang ganon, peke, or hindi nag-match dun sa, may book silang tinitignan, hindi nagma-match yung license mo na hawak. Doon sa itsura, may picture mismo doon sa book. Kino-compare nila. Tapos tinitignan pa nila sa mga magnifying glass kung ano-anong checking ginagawa nila. Ang tagal nun eh. Pagka pinagdudahan nila yung license mo, doon magre-require na sila ng driving test. Parang i-consider nila na wala ka pa talagang license. Ganon. Tapos, nag-driver's test siya. Nag-drive test siya. And, unfortunately, hindi siya yata nakapasa kasi ang binigay lang sa kanyang license is Probationary. For Pero 1 feeling year. ko nakapasa naman siya. Kaya lang. Yun ang talagang process. 1 year probe. So, ang tagal nun, no? 1 year probationary siya. Pag 1 year probationary, kailangan, pag nagde-drive kami kasama kang license. Hindi ko nga rin sure eh. Pero parang gano'n nga. Ganun eh, based doon sa mga nireview natin sa exam eh. Tapos hindi ka pwede magsakay ng madami. Like family mo lang, +1. Di ba yun yan? Ganun yung probationary. Tapos mag-exam na naman ba siya ulit after nun? Oo yata. Para maging talagang basic driver's license na. Ayun. Kwento mga dad yung process natin ng pagkuha nun. Yung based lang sa naalala mo, requirements. Pagdating doon? Oo. Pagdating doon, basta mag-schedule ka muna sa appointment. Tapos, Online. oo, Online. online. So, pipili ka lang ng date. Tapos, pagka appointment date mo na, pupunta ka na lang doon sa MVC. Tapos, pagpasok mo doon, hapon yung pinili natin na oras na schedule. Kasi may pasok ako. Oo. Unang pila, hihingin na kagad yung documents mo. Hindi, yung mga valid ID. Kailangan natin ng 6 points. Kailangan maka 6 points ka. Ang 6 points na provide natin, passport, driver's license, Saka yung lease. driver's license sa Pinas, contract of this, yung SSN, tsaka green card, kung meron na. Pero kung wala ka pang green card, Ako wala pa akong green card. okay lang, okay na yung SSN. Pero yun na nga ang nakakainis. Hindi ko alam na kapag ka pala may green card, yun ang pinakita natin sa kanila, Real ID na. real ID na yung ibibigay sa atin. Hindi ko napakita yung green card ko kasi hindi naman hiningi dahil may SSN na akong pinakita. Kaya ang nabigay sa akin card, not real ID. Oo. Card siya, valid driver's license siya, pero hindi ko siya magagamit as real ID ng Kunyari, magpupunta ka ng airport, di mo siya pwedeng i-present. Pero madali lang naman yung magpa-real ID. Babalik ka lang dun. Babayad ka naman. Okay, go. So pagka validate nung mga documents mo, may fill out ka lang konti. Ang next step naman is yung parang dinouble check din yung yung mga documents, tapos Picture taking. and then Nagbayad tayo. May binayaran tayo. oo, $20. nagbayad pa pala tayo doon. $20. $20. Parang all in all yata parang $30 Oo. So nagbayad ka ron. Tapos pagkatapos mo doon sa step na yon, doon ka naman sa
sa exam. Diba? Knowledge exam na yun. Pero bago yun, i-check pa pala yung vision. Andun na rin yun sa loob. Kasama na yun. Parang papasilipin ka lang sa parang aparato. Tapos i-recite mo lang kung ano yung nakita mo. Yung mga letters, no? Hirap na hirap ako doon, hindi ko dala yung salamin ko. Pagtingin ko, talagang blurred sila. Ang ginawa ko, sanara ko yung isang mata. Nakabasa ko, pero talaga, kung hindi ko mabasa. Problema na pala yung mata ko. Tapos, kung okay naman yung vision, pag-examine ka na nila, yun na nga, yung 50 questions. Bali, kanya, yun? Ano yung pala yung mga bata? May parang screen na laptop screen ba yun? Oo, tapos touch screen. Yun, boot, para siyang boot. So, sasagutan mo lang yun. Pwede kang mag-skip ng question. Okay. Tapos, yun nga, kailangan hindi ka makasampung mali, no? Ako, isa lang ang mali ko pero Ako dalawa. 7 questions yung ni-skip ko. Ang sabi naman nila, okay lang mag-skip eh. Hindi Oo. naman daw makakapit. Pwede daw mag-skip. So, Babalik lang daw yun. Ako dalawa mali ko, dalawa in-skip ko. Ang naaalala kong mali ko, yung daw color at shape ng signage kapag ka may road work. construction. Road Parang work. ganun. So, ang nakikita ko kasi talaga, diamond na color yellow. So, sure na sure ako. Yung pala, orange pala. So, yung diamond pala na yellow is, warning sign. Warning sign siya. Pero pag construction sa road, specific siya for the construction warning. Orange siya na diamond. Yan, doon ako nakamali. So, after nung exam, papabayaran ka pa ulit no? Para doon sa card. I-release na yung card mo. So, yun yung pinaka-last step. Magbabayad ka na ng $10 doon, di ba? So, all in all, $30. Para sa card na yata yun. Tapos, bibigyan ka lang nila ng isang papel muna na temporary. Yun yung parang license mo. After 10 days, papadala sa mail mo yung mismong card, driver's license card. So, ganun lang kadali. Mabilis lang, no? Ang bilis lang, like 1 hour lang kami doon. Tapos, naalala ko itong sasakyan namin na rental car sa IAS. Kasi nung sinabihan ako na ako lang ang pwedeng mag-drive dyan, ako lang ang covered na insurance. Gusto ko sana ipa-add si Daddy para pagbabiyahe kami. Nung tinanong ko, sabi nung agent, automatic na daw pala ng spouse ay kasama sa contract na included sa insurance ng rental car. Kaya, good to know. Hindi na kami, as in wala na kami ngayong kaba kasi nung first dating namin, kinakabahan ako kasi yung license ko, lagpas ng 60 days. Si Daddy naman, nagdadrive siya. Pero baka, Kaya mangyari, hindi siya covered sa rental. Kaya nagkaganon kasi nung dumating siya, ayaw pa niya kagad kumuha dahil gusto niya sabay kami. So, dun sa mga future na darating dito na immigrants din, lalo na sa New Jersey, 2 months lang daw ang allowed, no? Na gamitin yung Philippine driver's license niya. Tapos, another update, nagpunta tayo sa school. So, nagpunta kami sa Lakewood Board of Education. Oo. Bali doon kapag mag-enroll ka ng bata sa public school, doon muna pupunta, parang central registration. So pinuntahan nga namin sa Lakewood Board of Education yung
doon kasi mag-enroll. Tapos, so, pagpasok namin doon sa establishment, doon lang kami kinausap, no? Doon lang. Parang receiving area. Parang receiving area lang. Very Di ka talaga- secured ang mga school kasi nga uso yung mga bigla na lang ng mga, ang tawag sa ganun? Nag-open fire. Pero dito, super secured yung mga school. Talagang nakalak Hindi eh. ka makapasok. So, sa labas, pag nakita nila may tao, saka lang nila alak, papapasukin ka dun sa receiving area. Then, yun, doon ka nila pupuntahan. Tapos, yun nga, sinabi namin na mag-enroll kami. Actually, ano eh, no? Parang third quarter na nila eh, no? Kung ipapasok natin. Third quarter na ng school year nila. Nasa 3 months na lang daw ang natitira. Mm. So kami talaga, ayaw na sana namin silang ipasok ng within the school year. Mm. Sana kung pwede next school year na eh. Tinanong ko, sabi ko, is it required na ano, or pwedeng next school year na sila ipasok? Ang sagot niya sa akin, Wala naman siya. sabi niya, kasi daw malaki pa daw ang mawawala sa mga bata in 3 months. Mm. So hindi ko na finalo up na. Di mo na in-insist na. Oo. Pero okay lang din kasi Parang talagang gusto nila. Dahil nga ang child care dito, very important. Ayaw nila na yung parang yung bata na deprive ng learning, food, health. So talagang ano nila, priority nila ang mga bata dito. So kahit konti na lang yung time, pasok pa rin sila. So yun. pero ako okay lang din naman kasi medyo naboboard sila rito. Parang Si Margo, gustong-gusto na pumasok. Knowing Megan, umiiyak siya. so, ayun na nga, binigyan kami ng ng papel, andun lahat ng requirements. So, una, kailangan namin ng 2 primary ID sa 2 secondary ID. So, ano ba yung meron naman mukhang kompleto naman tayo sa mga IDs na bibigay. Update natin sila. Punta kayo. And then, next yung physical exam, saka immunization record, update. So, yun, kailangan namin pumunta sa clinic. Kahit na anong clinic naman di ba? So, sa Monday kami nagpa-schedule na pumunta doon. So, balitaan namin kayo kung anong magiging resulta. Yung palang physical exam nila covered ng insurance. Another update is nakakuha na tayo ng insurance for the kids na covered ng government. Kasi yung income natin ay below pa sa required na magbabayad sila. So libre lang yon yung sa mga bata. Pero kami ni Marlon, may bayad na insurance namin. Which is, in total, 2 na kami, nasa 300. Kasama na yung dental and vision doon. 2 na kami doon. So, nung nagpa-schedule ako ng appointment sa clinic, hiningi lang yung nila, yung HMO niya, insurance. Binigay ko lang yung member ID. So, yun, sa Monday, 12 p.m. yung schedule namin. So, dadalhin ko lang dun yung immunization record nila. Saka, ano pa ba? Kanya, yung HMO. Yun lang naman. Saka, photo ID. Tapos, pinakita na rin nila yung uniform. Kailangan namin bumili. Tsaka required ang bag nila clear. Yung nagagamitin nilang bag. Para kita lahat ng gamit. Ayan. Nilisita tayo. See you later. Ngayon dumating yung namin sasakyan Sana? Rogue. Sana? Rogue? Ay, tama? Ay, andun. Yung isang road dyan na pula. Kagayan sa amin eh. Sige. Nasaan na? Ayun. 23 model. Ganun din kulay na sa inyo? Hindi, puti. Puti yung sa akin. Okay. Ayan. Pero yan ang yan nga model. 2025 nga lang. AWD. So ito na yung kotse. Ano lang?
Ito 25, 23. 25. So, Pariya lang mo. Pariya lang sa... Ay, Ganyan-ganyan ba sa inyo? 23. Ito lang ito lang nag-iba oh. Ito oh. Ayan, try natin. Yun nga. Yung isa nyo pala, ano yun? ano siya? Rental. Rental Tayo, pala. Akala galing ko sa yun. IAS. Bali. Asan yung start button? Ito yung sa... Ito Paano yung sa ba? akin. Ito. Pariya sila rin, pero ang... Ano lang... Ang nag-iba lang yung ano... Ito oh. Sa harap. Oh. Maganda yung sa inyo eh. Ah, iba na. Maganda yung sa inyo. Same lang din. Ito, diyan. Close mo nga lang. Tapos, Maganda to dahil may snow mode. Pag mag-snow eh, ito. snow mode. Pero walang heating to, no? Wala. Ito Wala. pag rough road to. Okay lang. Hindi. Kuhan lang siya. Ito lang siya. Normal nga, takbo lahat. Ito hindi na to ginagamit. Wala na yan. Okay. Tapos ito park, itong auto hold. Eh, auto hold na gagamit na yan. Ginagamit ko yan ang auto hold kasi pag pag tanggal mo ng brake, magkuhan siya. Pero minsan wala naman din yun. Automatic kasi yan. Tingnan mo yung mileage. Ganda. 382. 382. So, ibig sabihin niya nag-deliver. So, nakasakay naman Meron pa pala. siyang isang binaba pa ano. Ay, okay. Dalawa. So, mga, ano? Maganda to. Ito yung ginamit namin pupuntang Canada. Talaga? Ano to, masarap driver. Matic yung pinto nito, hindi. Hindi. Ewan ko lang. Kung, Paano ba? ano mo lang. Kung ganyan ba yung kinuha nyo. Kasi yan yung ano eh. Hindi pala. Ito pala. Dito yan. Hindi yan automatic. Nakalayo. Kaya yung iba, bronco yung kinuha. Kasi sa atin, dati bronco yung sa Pilipinas. Ako, kasi pumunta naman ng 3 months. First time kong gagamit ng ganito. Ooh, first drive. Oo, ang smooth ah. Eh, wala tayong bakante. Wala na. Kanina meron pa. Ikot lang natin doon tayo sa kabila. Eh, meron. Sabi ko meron. So, babay na Chevy. Sa March 31 natin siya isasoli. Yung camera nito masyadong malapit. Siya na ba yung Paano pinakamalapit? mag-ano? Ay, hindi pala. Yan pala. Ayan. Nak, pipindutin mo dad. Pipindutin mo sa gilid. Ah, okay, mali. Diba? Yan yung ano ko nga. Nakakainis yung cambio niya. O yung ano ha, yung yellow. Yun yung ano dito, yung cambio niya. Kakaiba yung kailangan mo pindutin sa gilid pag isi-switch mo. Hindi siya yung hatak-hatak lang. Okay na ba? Yan, wait lang. I-pinut ka lang sa ano, sa brake. Tingnan mo. Pag neutral, pwede yan, alam ko ganun lang eh. Ayun oh. Hindi, drive na yan eh. Kaya nga eh, ayun oh. Kapag neutral. reverse, kailangan mo pindutin to. Reverse and drive. Pero pag neutral pwede na, tapos park, di ba? Tapos, baba, punta tayo ulit ng drive. Yan. Tapos, babalik ko. Hindi. Kailangan Ano? mo pindutin. Hindi. Oh. Neutral, oo. Neutral nga try sinasabi mo, ko. gawin mong reverse. Reverse ba hindi. sinabi ko kaya? Oo. Reverse, tsaka drive nga kailangan pindutin. Pero pag neutral, tignan mo, pag from reverse, neutral ko lang, ang hirap. Ayun. Okay. Ganun lang siya. Tapos pag magpa-park, Kailangan pindutin lang to. kapain mo lang siya. May ano pa to? Tapos, Yung Park. handbrake. Oo. Ayan. What? Ngayon lang siya. Malug? Hindi, binitawan ko kasi. Ah, So okay. dapat bago ko bitawan, magpa-park na. Okay. Okay. Hindi nga siya. Baka kasi pa yung ilaw. Tapos, naka-auto. Ang ganda. Linis. Ito, tingin ko nga to. Uy. Okay. Dipindot lang. Ganun yung pagbukas niya.
Okay. Hindi ko nakita yung ano, bukas ko na lang chicken yung ano, makina. Tapos ito yung phone. Ganun lang yung pag-deliver, wala nang checking. Okay. Meron din ditong ano. Tsaka